Sample problem on head loss. Basahin lang natin yung sample problem natin. The pressure loss due to friction of a 150 mm diameter cast iron pipe is not to exceed 30 kilopascals per 100 meter of level pipe. So, compute its corresponding discharge capacity. Considering na yung kinematic viscosity for this flow is 1.02 times 10 to the negative 6 square meter per second. So, dito, yung given ay sinulat na natin dito sa kabila. No? We have D is 0.15 meter or that's 150 millimeters. KS or yung sun grain roughness coefficient natin is 0.26 mm. No? Sinulat natin yung epsilon dito kasi in some references sa ibang books, ito yung symbol na ginagamit nila. No? So, saan ba natin nakuha yung value na yan? Meron tayong table dito. No? So, this is from Crow et al. Na libro. No? So, yung cast iron, yung sun grain roughness niya is 0.26. Hindi pa siya coefficient, no? Pero ito talaga yung value nung sun grain roughness na yun. So, that's 0.26 millimeters. Okay? So, that's 0.26 millimeters. And then, sabi din dito, the pressure loss due to friction is not to exceed 30 kilopascals per 100 meters. So, yung length natin is 100 meters. Tapos, yung friction loss is 30 kilopascals divided by 9.81. Paano natin nakuha yung yung 30 kilopascals divided by 9.81? Dito yun sa equation natin. No? So, kapag gagawa tayo ng energy equation sa flow natin, no? So, ito yung lalabas. No? So, dito yung galing sa HF is just equivalent to delta P over unit weight. So, ito yung figure natin. No? So, flow, it's level pipe yung nakalagay dito. No? So, level pipe, therefore, walang change in elevation. So, Z1 and Z2 are equivalent. Tapos, wala namang change in diameter. Therefore, velocity is just equivalent to yung velocity all throughout. No? So, equal na yung V1 and V2. So, pag gagawa tayo ng energy equation, magkakansalan dito si V1, Z1, V2, tsaka si Z2. So, matitira na lang dito head loss at saka yung dalawang pressure na value. So, we have P1 minus P2 over unit weight equals head loss. So, ito yung ibig sabihin niya pag sinasabi niya na pressure loss due to friction. No? Pressure loss kasi ito, pressure drop yan. No? May nawalang pressure kasi nga difference. So, may nawalang pressure tapos equivalent lang siya dun sa head loss. Kaya meron tayong value dito na 30 divided by 9.81. That's 3.06 meters. So, i-confirm lang natin dito sa calculator natin. No? So, that's 30 divided by 9.81. That's 3.058 or that's 3.06. So, yung pinapahanap sa atin dito is yung discharge. So, meron tayong equation ng discharge sa Q equals AV. Pero, in this case, ito lang yung given. So, yung area kasi meron tayong diameter. No? Si velocity, that's unknown. So, hanapin natin si velocity using the Darcy-Weisbach equation. So, we have HF equals FLV squared over D2G. So, ang unknown dito, we have V, tsaka si F. So, hanapin natin yan. No? So, gagamitin natin dito si Moody diagram. Ngayon, sa Moody diagram, meron tayong apat na pagpipilian dito. No? So, ang hinahanap natin dito is si friction factor F. Ito yung column na yan. No? Tapos, given din si roughness coefficient. Hindi si sun grain roughness which is 0.26. So, dito natin yan magagamit. Tapos, since wala si velocity, hindi given si Q, yun nga yung unknown, hindi natin magagamit dito si Reynolds number. Pero, meron tayong dito value sa taas. No? So, ito yung ginagamit natin na equation kapag hindi given si velocity or si discharge. So, yung equation natin, D3 hubs over kinematic viscosity, tapos meron 2G HF over L. So, ito lang yung kailangan natin. So, meron tayong diameter. So, ito yung diameter, no? Diameter, kinematic viscosity, 2G HF over L. Okay? So, ito yung gagamitin natin na value para makuha natin si friction factor. Since hindi naman given sa Q at hindi natin magagamit si Reynolds number. Ko-confirm lang natin dito sa calculator natin yung value dyan. So, we have fraction yan, no? So, that's 0.15 raised to the power of 3 halves. So, that's 1.5. Tapos, sa ilalim, that's 1.02 exponent negative 6. Tapos, times. Tapos, fraction ulit. That's 2 times 9.81 times 3.06. Sa ilalim, meron tayong length na 100 meters. Tapos, parenthesis, raised to the power of 1 half. Or that's 0.5. So, yung answer natin is 44,131 or that's equivalent dito sa 4
0.4 times 10 to the 4. So, kailangan natin i-scientific notation, no? Kasi yung mga values natin dito sa chart natin, naka-scientific notation yan. So, hanapin lang natin ngayon yung mga values na may 10 to the 4, 4.4. So, medyo malapit lang siya dito sa, sa 5. So, I think medyo mali pala to, no? Okay lang. Malapit lang siya dito sa, nasa mga 4.9 na yata yung nalagyan natin ng line. Pero, I think medyo similar lang siguro, no? Ulitin na lang natin, no? Lagyan natin ng ibang line. So, si green, gagawin natin siya dito malapit sa 4.4, no? So, sa 4.4 dito siguro, that's malapit siguro dito medyo, no? Yan. Ganyan, no? Tapos, magi-intersect sila sa red. Si red naman, galing dito sa roughness, relative roughness natin, no? Ks over D. Merong equation dyan nakalagay, no? Ks over D. So, yung given natin kanina 0.26 divided by diameter, magre-result siya sa value na 0.00173. So, hanapin din natin yan dito sa values natin sa column na ito, no? Or sa side na to. So, ito 0.001. Tapos 0.002. So, somewhere in between 0.005. So, ito yung red na yan. 0.0017. Tapos, i-extend natin yung konti sa taas. Hanggang sa mag-meet sila nung green na yung bago, no? I think pwede pareho lang din, no? So, that's 0.020. Tapos 0.025. Dito tayo, no? So, ulitin lang natin, after na makita mo yung intersection ng dalawang lines na yan, galing dito sa taas, yung green, tsaka yung red dito sa relative roughness, i-extend mo ngayon yan dito sa kaliwa, where yung value natin for friction factor F ay makikita, no? So, ito na ngayon, no? So, approximate lang, estimate lang natin, 0.020, tapos 0.025, dito sa gitna ay 0.025. So, siguro somewhere below lang dyan, that's 0.022. Okay, approximate lang naman to, no? Sa design na approximate lang, no? So, meron tayong value na nakuha na friction factor equals sa 0.022. Dito yan galing, no? Yung specific na value yan dito. And then, yun. Gagamitin na natin yung Darcy-Weisbach na equation natin. Ito. Para makuha natin yung unknown na velocity. So, i-confirm lang natin dito sa calculator natin kung tama ba itong 2.02 na nakuha natin. So, that's square root. Siyempre, no? Square root of 3.06 times 0.15 times 2 times 9.81 divided by 0.022 times 100. Yan, that's 2.02. No? Tama naman, no? Tapos, since Q yung hinahanap natin, multiply lang natin siya sa area, no? So, yung area natin, that's shift pi times 0.15 squared times 2.02 divided by 4. That's 0.035, no? Or 0.036 dito sa natin, no? Nasulat na natin. Cubic meter per second, or pag ganito, medyo maliit yung Q, minsan ginagawa natin yan na in liters, no? So, that's times 1,000, magiging ano yan, 36 liters per second. Minsan kasi mas madaling i-imagine pag naka-liters compared dito sa sobrang liit na value na naka-cubic meter per second, no? Okay, so I think yun na yun, no? Ito yung application kapag hindi given yung Q, tapos yun, meron kang Moody diagram na may value na dito, no? So, by the way, again, yung chart na to galing din sa book ni Crow and et al, no? And then, yun. Medyo, ano lang, no? Medyo mahaba-haba yung sample problem na to, no? Kapag isosolve talaga natin during sa quiz or exam. Pero straightforward lang naman yung mga gagawin natin, no? May mga involved lang dito na mga kakaibang equations na medyo nakakatakot tingnan. Pero pag isolve lang naman, yun, madali lang din naman. So, I think yun na yun para sa sample problem na to, no? And then, yun. Thank you ulit for watching and see you sa mga next na sample problems natin. Thank you.